Kumuha ka na ba ng pera sa wallet ng parents mo nang hindi nila alam? Kung oo, ang next question is, anong tawag sa ginawa mong yon? A. Pagnanakaw. B. Korupsyon. C. Kawalan ng konsensya. Or D. All of the above. Kung sagot mo ay D. All of the above, congratulations. Ayaw natin sa korupsyon. Galit tayo sa mga korap. Kaya naman magandang malaman natin kung saan ba galing ang korupsyon. Gawa ba siya sa greed? Gawa ba siya sa inggit? Gawa ba siya sa seven deadly sins? O baka naman gawa siya sa kawalan ng respeto sa sarili? Sa video na to alamin natin ang three types of corruption ayon kay Nilon Reality. Kaya full screen mo na tong video na to para mas makapag-focus ka. Ano ang three types of corruption? Una, systemic corruption. Corruption in the system na nakikita natin sa government, business, and institution. Pangalawa, domestic corruption. Corruption in the family na makikita natin sa relationships tulad ng infidelity, cheating, pangangabit, pambababae, panloloko, pagsisinungaling, broken promises, neglect, gaslighting, disloyalty, hypocrisy, slander, abandonment, in short, betrayal of trust, love, and integrity inside the home. Kaya may tanong ako sa'yo. On a scale of 1 to 10 sa ating evil meter, 10 being the highest, i-rate mo ang tatlong taong to. Una, si Juan. Siya ay nang iwan ng babaeng may tatlong anak, walang sustento kahit piso. Pangalawa, si Pedro. Siya ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Pangatlo, si Maria. Siya ay handang maging kabit sa pamilyang nagmamahalan. Now, here's the question. Si Pedro ba ang tingin mo na worse dahil nagnakaw siya ng kaban ng bayan? O baka naman si Juan dahil iniwan niya ang kanyang tatlong anak at asawa ng walang sustento? O baka naman si Maria dahil kahit alam niyang may pamilya yung lalaki, patuloy pa rin siya sa pagiging kabit? Para sa'yo, sino ang pinakakurap sa kanilang tatlo? Kung wala kang masagot, baka ang sagot mo ay all of the above. Lahat sila kurap. Walang magaan o mabigat, pare-parehas na kurap. Ang sabi ng dictionary sa word na corrupt ay having or showing a willingness to act dishonestly in return for personal gain. So kung sagot mo ay all of the above, tama ka. Si Juan na iniwan yung mga anak niya, si Pedro na nagnakaw ng kaban ng bayan, o si Maria na sumira ng pamilya, at the end of the day, iisa lang ang root cause nito, self-interest. Ano ba ang self-interest? Dito na tayo papasok sa pangatlong uri ng korupsyon, internal corruption. Corruption in the self, tulad ng negative self-talk, lack of purpose, victim mentality, at self-interest. Bago magkaroon ng systemic at domestic corruption, meron munang internal corruption at hindi mo may deny na nag-commit ka na ng internal corruption. Ilang beses mo na bang pinangakuan ng sarili mo na magbabago pero hindi natutuloy? And how many times have you blamed the outer world for the condition of your internal state? A lot. Every corruption begins in the belief of self-interest. Ito yung state na nagsasabing, ako ang importante, ako dapat muna, ako, even if others will suffer. Katulad nung pinili mong sumingit sa pila, nung pinili mong pekein ng scarcity ng supply sa business mo para mas makabenta. Hindi ba't lahat ng to ay galing sa ako ang importante, ako dapat muna, ako, even if others will suffer? You see, self-interest is the enemy. Self-interest is the root of all corruption. And now you're aware that self-interest also resides in you. Recognize that you are much more evil than you think you are. Give any person a sense of anonymity and power and watch how anyone can turn evil. Example, bakit kaya mong murahin ang kakampi mo sa Valorant? Kasi anonymous ka and you're given the power to express your anger. Now here's the question. Ano ang antidote sa self-interest? Awareness. Awareness that evil and corruption is not found outside of you, but within. Now, you have to be careful with your ambition because it may lead you to success, but it can also lead you to the greatest sickness of this world, to be superior to other men and to be seen and validated by the world. That's the greatest sickness. In the end, makikita mo na the battle was never against Juan, Pedro, or Maria. It was never against the outside world. The true battle has always been inside me.